Ano-ano ba ang mga dapat matutunan ng isang supervisor para maging mahusay? Kailangan ma-develop mo yung dalawang grupo ng skill sets, leadership and management. Unang-una, magkaiba yung leadership sa management. Hindi kailangan ng position title para maging isang leader. And then at the same time, hindi porket supervisor ka na, leader ka na rin. Yung mga tao mo, kung sinusunod ka lang dahil sa position title mo at kapag wala ka, hindi ka sinusunod. Hindi ka leader, supervisor ka lang. In terms of leadership, ano yung mga dapat mo matutunan? Kailangan ay unlearn mo yung mga bagay na ginagawa mo noon na powerless, no? Na hindi dapat dinedemonstrate ng isang leader. At sometimes, kailangan mo rin ma-unlearn yung mga maling ginagawa ng mga dati mong supervisor. So, kailangan makita natin ano bang klaseng mindset ang meron sa isang leader at ma-demonstrate mo yan. Dapat din na matuto kang i-level up ang iyong leadership so that you can facilitate teamwork mula dun sa simula, no? Yung tinatawag nating forming stage, sa storming stage kung saan medyo magulo ang teamwork. You should be able to support your team during the norming stage at empower and delegate when they are in the performing stage. At ano pa ang mga kailangan mong matutunan? Kailangan mo matutunan yung fundamentals of management. And lahat ng tao kayang magplano. Pero there's a difference between bad planning and good planning. Siyempre, as a supervisor, pag nagplano ka, dapat effective and efficient. Paano mo gagawin yon? Dapat matutunan mo. Dapat matuto ka rin ng proper organizing. Anong ibig sabihin nun? Alam mo kung paano i-prepare ang mga tao for empowerment. No? Marunong ka mag-delegate ng responsibility. Malinaw sa mga tao kung anong kailangan nilang gawin. Marunong ka mag-delegate ng authority at ng accountability. Naintindihan mo yung mga classical principles of organizing and how to apply that in the workplace. Marunong ka dapat magbigay ng direction as a leader. Marunong kang mag-coach kapag ka nahihirapan yung mga team members na ma-achieve yung kanilang objective. Marunong kang magbigay ng support at mag-cheer kapag ka naman nagagawa nila yung kanilang trabaho. You're capable of giving emotional support. And definitely, you know how not to micromanage. You know how to empower people when they can do the job. Marunong ka dapat mag-motivate. Hindi madaling mag-motivate. Kailangan matutunan mo yung mga theory ng motivation at paano siya i-apply sa workplace. Marunong ka rin dapat mag-manage ng performance. Mag-set ng performance goals and targets. Marunong ka mag-monitor at magbigay ng feedback. Tama ang ginagawa mo sa appraisal. Kapag ka ang mga tao mo may reklamo sa kanilang appraisal, meaning hindi ka marunong mag-manage ng performance. Marunong ka rin mag-instill ng discipline sa trabaho. Alam mo kung paano mo i-champion yung code of discipline at code of ethics ng kumpanya, at marunong ka rin ng positive disciplining. At syempre, higit sa lahat ay na-master mo ang communication with your staff. Now, by mastering communication, am I talking about fluency o kaya ay eloquent sa galing pagsasalita? Hindi. Dapat marunong kang makipag-usap, hindi ka insensitive, at hindi ka rin madaling mainis, hindi ka madaling mapikon, hindi ka toxic kausap. Yun yung mga skills na basic na dapat matutunan mo para maging mahusay ka na supervisor. Paano kita matutulungan? Umattend ka ng training na ikakanda ko. It's going to be online on February 16. Ang simula niyan. At if you want to know more, go to our website, execuserve.com. You can see it in my profile. See you there.